Hi guys, narito ang ika-101 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Sa isip ni Xiao Yu, tatlong letigo, hindi pa nakakarating si Nia Li sa langit, sinusubukan ba siyang patayin ni Long Yuyin? Huwag hayaang mawala sa iyo ang iyong emosyon, Nia Li. Sabi ng ating bida, bakit hindi ako maglakas loob? Sa iyo rin, dagdag pa ng ating bida. Sa araw na ito bilang hangganan, kung umakyat ako ng mas mataas kaysa sa iyo, kailangan mo ring magtiis ng 3 letigo mula sa akin. Nang ahas ka ba? Tumawa ang babae. Sabi nito, nakakatawa talaga. Iniisip mo bang matatalo kita? Sabi ng ating bida, nang ahas ka ba o hindi? Nakikinig lang ang babae. Sabi ng babae, bakit hindi ako maglakas loob? Aakyat ako ngayon para hintayin ka. Umakbang pataas ang babae, hanggang sa malampasan na nito si Xiao Yu. Sa isip ni Xiao Yu, ano ba ang malalim na sama ng loob ng dalawa sa isa't isa? Mukhang hindi si Nia Li ang uri ng taong madaling mawalan ng kontrol. Bakit siya gagawa ng ganitong taya? Magtiis ng 3 letigo mula kay Long Yuyin. Narito, bilasan mo. Talagang baliw ang batang ito. May nakakatuwang drama na dapat panoorin dito. Talagang napuno na ng kayabangan si Nia Li sa kanyang nagawa ngayong araw. Kahit gaano pa siya katalentado, imposible pa rin para sa kanya na maungusan si Long Yuyin ngayon sa mismong araw na ito. Napakahirap baguhin ang mga nangungunang ranggo dito. Pagkatapos maabot ang higit sa 120 hakbang, ang pag-akyat ng mas mataas ay nagiging napakahirap. Talagang masyadong mayabang at mapagmataas si Nia Li. Maririnig ang ingay ng mga tao kapag tumama sa kanya ang 3 letigo mula kay Long Yuyin. Ay, patay na siya. Patay na siya, kung tatanggapin niya ang 3 letigo na iyon. Ang batang ito na si Nia Li. Maaaring maganda ang kanyang talento, ngunit talagang hindi niya alam ang kanyang lugar. Kahit manalo siya, bukod sa pagkakaroon ng pagkakataong mapahiya si Long Yuyin, wala nang ibang makukuha sa kanya. Kung mayroon man, magagalit siya sa pamilyang Dragon Seal. Ang pamilyang Dragon Seal, hindi basta-basta ang makakapag-insulto sa kanila. Sa mga kabataan, hindi maiiwasan na hindi nila mapigilan ang kanilang galit. Si Long Yuyin ay mayabang at mapagmataas sa kalikasan, malamang na nagsabi siya ng isang bagay na nag-udyok sa kanya. Kung masyadong seryoso ang sitwasyon sa huli at mawawala sa kontrol, kailangan lang nating makialam. Makikita ang hagdanan. Lumingon ang babae. Tumingin sa ating bida. Dahan-dahan nitong ibinaling ang kanyang ulo habang nakatingin daw sa ating bida. Umupo na ito. Sa isip niya, 129 na hakbang ang aking hangganan. Ngunit nararamdaman ko na, kung magpapatuloy lang ako sa paglilinang ng ilang sandali pa, makakapasok ako sa ika-130 hakbang. Iniisip niyang maungusan ako sa loob ng isang araw. Imposible. Iminulat na ng ating bida ang kanyang mga mata. Bigla siyang tumayo, at humakbang paakyat ng hagdan. Gusto na ba niyang gumalaw ng napakabilis? Tiyak na hindi. Maaaring hindi pa siya nasa kanyang hangganan kanina. Umakyat siya ng isa pang hakbang. Hindi nakakagulat kung bakit siya nang ahas na harapin si Long Yuyin, masyadong malakas siya. Nagawa niyang umakyat ng isa pang hakbang. Ngunit sa totoo lang, noong unang pumunta ako rito, naglabas ng berdeng aura ang babae. Umakyat na ako hanggang sa ika-125 hakbang. Wow! Tumayo na rin si Long Yuyin. Ayaw niyang bigyan si Nia Li ng kahit na anong pagkakataon. Habang umaapaw ang aura ng babae, nararamdaman pa rin niya ang pressure. Nagsimula na siyang humakbang sa hagdanan. Langit, umakyat si Long Yuyin sa ranggo siyam. Wow! Para sa isang baguhan, talagang napakagaling niya. Haha, mukhang talo na si Nia Li. Hindi makapaniwala ang lalaking dilaw ang buhok. Sa isip nito, ang taas na ito ay sumisimbolo sa hangganan ng kakayahan ng isang langit na mag-ugnay sa langit at lupa.
Mula noong sinaunang panahon, ang mga hindi pa nakakarating sa langit ng bituin ay nakakarating lang sa 130 hakbang. Nahihirapan na akong umakyat ng isa pang hakbang dito. Gayunpaman, kaya nilang ideklara na aakyat sila at gagawin ito kaagad. Lalo na si Long Yuyin. Halos isang halimaw siya. Kung hindi ako makikipagkompetensya sa kanya, bakit hindi ko maabot si Niel Li? Nakakainis. Sa isip ni Xiao Yu. Niel Li, habang naglalabas ng dilaw na aura ang ating bida. Sa isip niya, hindi ako makakaakyat. Ang sinabi ng aking master ay masyadong maraming emosyon sa akin. Kahit na ang langit at lupa ay nagtataglay ng bawat nabubuhay na bagay, mahirap tanggapin ang enerhiya ng langit. Ngunit, paano ko lang maabot ang 122 hagdanan? Kung ito ang aking hangganan, kung gayon ang dalawa kong buhay ay nasayang lang. Paalabutan ang enerhiya ng langit na kaya ng langit na maglaman. Kaya ng lupa na maglaman, ngunit hindi matatakpan, kayang yakapin ng taoismo ngunit hindi maalis, kaya ng bawat nabubuhay na bagay na gawin ang ilang mga bagay. Hindi rin kaya ang iba. Nag-focus ang ating bida sa kanyang napakatinding aura. Nagulat ang babae. Sabi niya, ano ang nangyari? Ang enerhiya ng langit sa paligid ay nasa kaguluhan. Ano ang ginagawa ng lalaking iyon? Nagulat din ang lalaking dilaw ang buhok. Ganoon din si Xiao Yu. Parang tuluyan ng sumama ang presensya ni Niel Li sa paligid. Halos hindi na siya mapansin. Ipinakita ang espiritual na aura ng ating bida. Habang nakatuon siya, iminulat na niya ang kanyang mga mata. Nagulat ang babae. Paghakbang ng ating bida, kumalat ang kanyang aura sa buong lugar. Nagulat ang mga tao. Niel Li, umakyat sa 15 ranggo. Tingnan mo, panalo na si Niel Li. Ha! Hindi ba tumaas din ang ranggo ni Long Yuyin? At siya rin ay isang bagong estudyante, ngunit kaya niyang makapasok sa nangungunang 10 ranggo. Hindi may kukumpara ang talento ng ibang tao sa kanya. Paano mananalo si Niel Li? Ha! Mas mataas ang paglilinang ni Long Yuyin kaysa kay Niel Li. Gayunpaman, medyo mas mataas lang siya kaysa kay Niel Li. Hindi matatalo si Long Yuyin. Nanalo si Niel Li. Nanalo si Long Yuyin. Nagbago na naman ang leaderboard. Tigilan na ang pag-aaway, tingnan mo. Tumingin ang dalawang nag-aaway. Ganoon din ang ibang tao. Nakatingin silang lahat sa leaderboard. May bumagsak na karayom. Habang nakangiti si Gubei. Sabi ng ate niya, hindi ko akalain na napakakatakot din ang talento ni Niel Li. Halos kasing lakas ni Long Yuyin. Noong una pang umakyat si Long Yuyin sa ranggo, nasa paligid din siya noon. Sabi ni Gubei, si Kuya Niel Li ay isa rin sa mga taong hindi ko makita ang kanilang intensyon. Pakiramdam ko ay nagtatago pa siya ng maraming talento at kasanayan. Pagsang-ayon ng ate, tama, nararamdaman ko rin iyon. Hindi siya kasing dali ng nakikita natin sa kanya. Habang nakatingin ang ate sa ating bida, sabi ng ate, bunso, umuwi na tayo. Sabi ni Gubei, hindi ka ba mananatili para makita ang resulta? Sabi ng ate, hindi, narito na sila. Biglang may dumating na isang lalaki, na may mga alalay sa likod. Tumingin sa magkapatid. Sabi ni Gubei, Gu Heng, nag-iba ang ihip ng hangin. Sabi ni Gubei, ate, ihahatid kita pauwi. Pauwi na ang magkapatid. Biglang humakbang ang isang tao. Nagsalita ang lalaking ito. Hindi ba ito sina Pinsan Gulan at Pinsan Gubei? Napunta rin ba kayo rito para panoorin ang kompetisyon? Napabuntong hininga si Gubei. Bigla itong tumawa. Narinig kong may nakakatuwang nangyayari rito, kaya napunta ako rito para makita. Haya, hindi ko akalain na darating din ang pinsan. Habang nakatingin ang lalaking ito sa ate ni Gubei. Sabi ng lalaking ito, oo, napunta ako. Sabay tawa. Sabi ng lalaking ito, hindi pa ba nagpapakita ng anumang senyales ng paggaling ang sakit ni Pinsan Gulan? Habang nakikinig lang ang ate ni Gubei. Sabi ng lalaki, hay, nakakalungkot.
Sa totoo lang, dahil sa talento ng pinsan. Tiyak na magiging pinakamakapangyarihan siyang individual sa ating angkan ng Gu. Gubei, Pailey na ang iyong kapatid. Mas mabuti pang alagaan mo siya ng mabuti. Nakikinig lang ang ate ni Gubei. Sabi ni Gubei, maraming salamat sa pag-aalala ni Pinsan Guheng. Talagang hindi pa nagpapakita ng anumang senyales ng paggaling ang sakit ng kapatid ko, kaya dinala ko siya rito para magpahangin. Tumawa ang lalaking ito, sa isip ng lalaki. Tulad ng inaasahan, matapos maging Pailey, nawala na ang lahat ng bakas ng dating masiglang kalikasan ng babaeng ito. Sabi ng lalaki, pero sinasabi ko, dahil nandito ka na rin, hindi masama na panoorin kung paano magtatapos ang lahat bago umalis. Nang ahas si Nieli na hamunin si Long Yuyin, at wala siyang masyadong koneksyon. Isang promising target para sa recruitment. Pagkatapos ng lahat, simula nang magkasakit ang nakababatang kapatid na si Gulan. Ako na ang naging pangunahing tagapagmana ng angkan ng Gu. Dapat kong gugulin ang mas maraming oras sa pag-iisip kung paano mapapaunlad ang mga interes ng pamilya, haha. Sabi ni Gubei, dahil sinabi mo iyan, pinsan, dapat akong magpasalamat sa iyong mabubuting hangarin. Tatapusin namin ang panunood kung paano magtatapos ang lahat bago umalis. Napatingin sila sa leaderboard. Habang nakatingin sila sa leaderboard, umihip ang hangin. Humakbang ang ating bida. Sabi ng ating bida, sabi mo na ito ang iyong narating noong unang araw na pumunta ka rito. Hindi naman pala gaanong kahanga-hanga. 125 hakbang. Madaling makamit. Wala bang nakikinig ang babae? Sabi ng babae, ang pag-akyat sa 125 hakbang ay hindi nangangahulugang kaya mong maungusan ako. Kung hindi mo ako maungusan ngayon, maghanda kang magtiis ng 3 letigo mula sa akin. Sabi ng ating bida, iyan ay isang bagay na hindi mo na kailangang isipin pa. Mas mabuti pang mag-alala ka sa iyong sarili. Iisipin ko, saan dapat ibigay ang 3 letigo na iyon? Para sa isang kagandahan na tulad mo, nakakalungkot. Ngumiti ang ating bida, sabay tingin pa itaas. Sabi pa ng ating bida, ngunit kahit na maganda ka, dahil sa iyong masamang ugali, hindi ako magiging madali sa iyo. Nagulat si Xiao Yu, napangangaang, lalaking dilaw ang buhok. Nagulat din ang ibang nakakarinig. Habang si Lu Piao naman ay proud sa kanyang kaibigan. Sabi ng babae, ikaw, saan ka nakatingin? Manyok ka, susundutin ko ang mga mata mo. Sabi ng ating bida, ha, iniisip mo bang may interes ako sa iyo? Huwag kang masyadong mayabang. Habang nakatingin sa babae, naalala niya ang kanyang master. Sabi ng ating bida, kahit ano pa man ang iyong pinagmulan, wala ka pa rin sa paningin ko. Ilagay natin ito sa ganitong paraan, kahit nahubad ka sa harap ko. Hindi pa rin ako mag-abalang tumingin sa iyo. Para sa isang masamang bruha na tulad mo, kahit gaano kaakit-akit o nakasisilaw ang iyong panlabas. Hindi pa rin ito sapat upang itago ang pangit na kalikasan ng iyong panloob. Sabi ng babae, ikaw na mapagpakumbabang magsasaka, nang ahas kang magsalita sa akin ng ganyan. Malakas na, sabi ng babae, papatayin kita. Sabay hawak niya sa kanyang sandata. Sabi ng ating bida, kung talagang nang ahas kang pumatay ng tao sa loob ng Tianling Institute, maaari akong magbigay sa iyo ng kaunting respeto. Sa kasamaang palad, alam mo lang kung paano apihin ang iba gamit ang katotohanang ipinanganak ka sa isang mas makapangyarihang pamilya. Samantala, ang taong itinuturing mong mapagpakumbabang magsasaka ay magtatagumpay sa iyo ngayon. At ipaalam sa iyo na ang iyong tinatawag na henyo ay isang biro lamang. Galit na galit ang babae. Sa isip ng babae, buwisit, paano ko nagawang mawala ang aking kontrol ng ganyan? Karaniwan, hindi ko nga bibigyan ng ikalawang tingin ang isang mapagpakumbabang magsasaka na tulad nito. Maaaring, sa kaloob-looban ng aking puso, talagang natatakot ako sa kanya. Kumalma ka, anong klaseng biro iyan? Simula noong bata pa ako lang ang numero 1.
Sabi ng babae, sige, gusto kong makita kung paano mo ako maungusan ngayon. Kung hindi mo magawa, sisiguraduhin kong mamamatay ka. Sabi ng ating bida, mas mabuting tumingin ka ng mabuti. Banal na pamamaraan ng langit na tao. Naglabas ng napakatinding aura ang ating bida. Nararamdaman agad ito ni Xiao Yu. Sa isip ni Xiao Yu, sa kasalukuyang antas ng paglilinang ni Nieli, paano siya magkakaroon ng ganoong dami ng enerhiya ng langit? Papunta na ako, humakbang na ang ating bida. Habang nakapalibot sa kanya ang dilaw na aura, laking gulat ni Xiao Yu. Nagulat din ang dilaw na buhok na lalaking ito. Ganoon din ang babae. Napaatras pa ang babae sa lakas ng aura ng ating bida. Sa isip ng babae, bakit? Malinaw na hindi pa siya nakakarating sa langit. Gayunpaman, bakit siya may ganitong nakapipigil na presensya? Habang patuloy ang ating bida sa pag-akyat ng hagdanan, halos mas malakas pa siya kaysa sa 5 dalubhasa sa kaluluwa. Napantayan na ng ating bida ang babae. Nang laki ang mata ng babae. Sa walang ano-ano lumagpas ng ating bida sa babae. Sabi ng ating bida, mukhang hindi ka pala ganoon kalakas. Nagulat na naman si Xiao Yu. Lu Qiao. Ganon din ang iba. Humakbang na naman ang ating bida paakyat. Dahan-dahan. Lumilingon. Ang babae. Hindi ito posible. Si Nieli ay talagang umakyat ng mas mataas kaysa kay Long Yuyin. Talagang hindi inaasahan ito. Galing siya sa isang maliit na mundo ng linglong. Talagang tinalo si Long Yuyin na may dugo ng pulang dragon. Si Long Yuyin ay ang alamat na henyo mula sa mga nakababatang henerasyon. Ngayon si Nieli ay katulad niya. Hindi, magkaiba sila. Si Long Yuyin ay binigyan ng napakaraming mapagkukunan ng paglilinang na hindi natin maisip, isang maswerteng babae. Ngunit si Nieli, walang anumang background, umaasa lang siya sa kanyang sarili. Gayunpaman, talagang nilagpasan niya si Long Yuyin. Malinaw na mas malakas siya kaysa kay Long Yuyin. Hindi pa rin makapaniwala ang babae. Bakit? Siya ba? Kaya pa bang umakyat pa? Habang patuloy na umaakyat ang ating bida, tumigil siya sa paghakbang. Huminto siya sa isang bahagi ng hagdanan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Habang nagre-release pa rin siya ng aura. Sa isip ng babae, ang ika-130 baitang. Ako, hindi ko kaya, imposible. Ang batang iyon ay talagang, mga bagong estudyante ba talaga kayo? Pinapanggap ba ninyo ang edad ninyo? Ano ba ang pinagsasabi mo? Dang! Wow! Ano ba talaga ang nangyaring kalokohan? Ang mas malakas na kakayahan ng isa na kumonekta sa banal na daan, mas mabilis ang bilis ng paglilinang ng isa. Samantala, habang tumataas ang antas ng paglilinang ng isa, tataas din ang kakayahan ng isa na kumonekta sa langit at lupa. Ang Nieli na ito ay kaya ng kumonekta sa langit at lupa ng napakahusay kahit hindi pa siya nakakarating sa banal na kapalaran. Gaano ba kalakas ang magiging siya sa hinaharap? Habang nagkatinginan ang magkapatid, sa isip ni Gubei, talagang minamaliit ko siya dati. Kahit ang aking antas ng talento ay marahil hindi makakatumbas sa kanya. Nieli, sa isip nito, dapat kong i-recruit ang taong ito sa aking mga hanay. Kung hindi ko siya mapapaniwala na sumama sa akin, ang tanging ibang opsyon ay ang sirain din siya. Sabay ngiti ng lalaking ito. Habang nakatingin sila sa leaderboard, may dumating. Sabi ng master ng ating bida, Nieli, ang kanyang talento ay talagang napakalaki. Gayunpaman, siya ay isang taong ang kapalaran ay hindi ko rin kalkulahin, kaya naman may katwiran iyon. Pero, parang nararamdaman ko na magtatagpo ulit ang ating mga landas. Bihira na mayroong isang bagay sa aking buhay na wala akong alam. Well, iyon ang nagpapasaya dito. Hanggang sa magkita ulit tayo. Fair na, masyadong galing ang Nieli na ito. Ano pa ang silbi ng pagsisikap natin dito? Sa 5 pwesto na available sa ating klase ngayong taon, ngayon ay sasakupan ni Nieli, Long Yuyin, at Gubei ang 3 sa mga ito. 2 pwesto na lang ang natitira,
pero hindi naman tayo susunod sa pila, hay. Paano ba umakyat ng mas mataas si Nia Li kaysa kay Xiaoyu? Diretso pa nga siyang umakyat ng napakataas na nakapasok siya sa top 3. Wala pang nakapasok sa top 3 sa buong maliit na kaharian ng ating langit na pinagmulan. Damn it all! Hindi ko akalain na ang Nia Li na ito ay talagang magbibigay sa atin ng napakalaking sorpresa. Oo, talagang binigyan niya tayo ng napakalaking sorpresa. Habang naglalaro ang dalawa, top 3 sa banal na leaderboard ng kaluluwa ng langit. Ang isang henyo na tulad nito ay tiyak na isang taong dapat bigyan ng espesyal na proteksyon ng ating Tianling Institute. Kahit ang pamilya ng Dragon Seal ay hindi madaling makagawa ng anumang bagay sa kanya. Mayroong nangangisda sa tuktok ng bundok. Ito pala ang instructor na may napansin. Nia Li, sabay tawa ng matanda. Noong nagkakaroon sila ng espiritual na apoy, naramdaman ko na agad na siya ay napakatalino. At ngayon ay mukhang napakatalino nga siya. Sayang at magkakasama lang tayo ng isang taon bilang guro at estudyante. Ngayon, marahil naging sentro na siya ng atensyon ng lahat ng mga paksayon. Sa kaluluwa ng ating bida, may pulang bagay, sa isip ng ating bida. Ito ay ang kaluluwa ng kapalaran na malapit ng mabuo. Nakakapanibago. Bakit kulay pula ng dugo? Dapat sana ay walang kulay. Pero sino ba ang nakakaalam kung paano ito magiging bago matapos mabuo ang kaluluwa ng kapalaran? Marahil pagkatapos ng banal na kapalaran, ang kaluluwa ng kapalaran ay magiging katulad ng dati sa nakaraang buhay. Huminga ang ating bida. Binuksan na niya ang kanyang mga mata. Nagulat ang ating bida dahil nakatingin pa rin sa kanya ang babae. Habang nanginginig ang babae, sinusubukan nitong umakyat. Buwisit, sabi ng ating bida, 130 baitang pa rin. Natalo ka na. Habang nakapikit lang ang babae, nanginginig ang kanyang kamay. Hindi pa rin makapaniwala, sabi ng babae. Ang mga kusang sumasali sa isang taya ay dapat handang tanggapin ang pagkatalo. Sabay hagis ng kanyang sandata. Sinalo ito ng ating bida. Sabi ng babae, gayunpaman, kahit natalo ako ngayon, ako, Long Yuyin, ay hindi na matatalo sa susunod. Walang umaasa sa kapangyarihan ng pamilya ng Dragon Seal, talunin kita ng walang anumang panlilinlang. Sabi ng ating bida, Long Yuyin, Hayes, sa isip ng ating bida. Ngayon, si Long Yuyin, kahit na napaka-domineering, ay isang batang babae pa rin. Ang isang utang ng dugo mula sa aking nakaraang buhay ay mula sa nakaraang buhay pagkatapos ng lahat, tuturuan ko lang siya ng isang maliit na aral at hayaan na iyon ang katapusan nito. Inangat na ng ating bida ang letigo. Hahampasin niya ang babae, biglang sumingit sa kanyang alaala. Magpakabuti ka tulad ng tubig dahil ang tubig ay hindi nakikipagkompetensya. At hayaan mong mawala ang galit na iyon. Ibinaba niya ang letigo. Nagbuntong hininga ang ating bida. Sabi ng ating bida, kalimutan mo na lang umalis ka na, hindi ako interesado na paluan ka ng 3 beses. Nagtaka ang babae. Sabi pa ng ating bida, hindi ka karapat-dapat. Sabay hagis sa letigo. Bumaba na ang ating bida. Sabi ng babae, ikaw, nagmadali ang babae, na pumunta sa harap ng ating bida. Sabi nito, huwag kang umalis. Sabay tingin nito sa ating bida. Habang nakatingin din ang ating bida. Sabi ng ating bida, hindi ako interesado na sayangin ang aking oras dito sa iyo. Umalis ka na. Sabi ng babae, sinabi ko na pumayag akong tanggapin ang aking parusa. 3 palo, kailangan mo akong paluan, kahit ayaw mo. Pagkatapos nito, ako, Long Yuyin ay hamanin ka ulit. At ibabalik ang 3 palo na ito. Tapat ako sa aking salita, at babayaran ko ang aking mga sama ng loob. Ang lahat ng mga salitang sinabi mo bago lang para insultuhan at ipahiya ako, babayaran kita. Inabot ulit sa ating bida ang letigo. Hinawakan ulit ito ng ating bida sabay sabing, ikaw ang nagnanais nito.
Long Yuyin, sino sa tingin mo ang sarili mo? Wala kang pakiramdam ng kabutihan at itinuturing mo ang buhay ng ibang tao na parang mga damo. Ikaw ay isang henyo, kaya maaari mong ituring ang iba bilang mga langgam na manggagawa. Ganoon ba iyon? Pinapabugbog mo at pinapatay ang iba sa kaunting pagkadismaya. Ang pagtawag sa isang taong tulad mo na isang lason na babae ay isang pagpapagaan. Nagugulat ang mga nakakakita. Talaga bang napakagaling ng pamilya ng Dragon Seal? Habang bumalik sa kanyang alaala ang kanyang master. Kung ang iyong pamilya ay napakagaling, bakit hindi kayo nang ahas na lumaban sa demonyo na Diyos na sekta? Bukod sa pagsupil sa mga henyo ng sekta, ano pa ang magagawa ninyo? Ang ganitong pamilya ay dapat sirain bago. Ang banal na balahibo na sekta ay masisira ng inyo. Wow! Ano? Ikaw, isang parasito ng pamilya ng Dragon Seal, isang parasito ng banal na balahibo. Mula sa kapanganakan, mayroon kang mga mapagkukunan na hindi maisip ng ibang ordinaryong tao na magkaroon. Dahil lang sa nagawa kang isang maliit na tagumpay sa paglilinang sa tingin mo ay maaari mong duminahin ang iba at ituring ang iba na parang basura. Haha, sa aking palagay, ang mga naglilinang na hindi umaasa sa mga panlabas na mapagkukunan upang madagdagan ang kanilang paglilinang at umakyat ng hakbang-hakbang. Ang mga tunay na henyo. At ikaw ay isang basura na kumakain lang ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Ang palo na ito ay para sa mga estudyante ng Sky Soul Institute na binubuli mo. Hinampas na ng ating bida ang babae. Ang palo na ito ay para sa aking sarili. Tinamaan ng babae sa kanyang pisngi. Tinamaan ng babae sa bandang dibdib. Ang taya na itinakda mo noon ay patayin ako ng tama. Pagkatapos ay papaluan kita ng isang palo na masyadong mura para sa iyo. Nagkaroon ng punit ang kanyang damit. Sabay takip ng babae at iwas ito. Sabi ng ating bida, noong una, ayaw kong marumihan ang aking mga kamay sa pagpalo sa iyo. Hindi ko akalain na ikaw ay magiging napakawalang patawad, ito ay ang hiniling mo. At ang huling palo na ito ay para sa aking master. Nag-release ng aura ang ating bida. Sabay, hampas sa babae. Naramdaman ng babae ang sakit. Makikita ang sugat na naidulot ng paghampas ng ating bida. Ano, nang ahas na ipahiya ako ng ganito? Ganoon din ba ang tingin ng iba sa akin? Masama ba akong tao? Habang nakatingin ang mga ito, bigla itong umiwas ng tingin. Sa isip ng babae, ako, gusto ko lang maging mas mahusay kaysa sa iba. Kahit na ako ay domineering, hindi ko kailanman binugbog o pinatay ang sinuman. At para kay Nia Lee, gusto ko lang siyang turuan ng aral, hindi ko kailanman nais na patayin siya. Bakit niya ako galit ng sobra? Ito ang pinakamalakas na palo sa lahat ng tatlo, ito ay para sa kanyang master. Pero hindi ko nga alam kung sino ang kanyang master. Pero bakit sinasabi niya lang na masama at kasuklam-suklam? Sabay lingon sa ating bida. Nia Lee, habang nakatingin lang ang ating bida. Sigaw ng babae, kinakakailangan kita. Sepay punas ng luha nito. Dali-dali na itong umalis. Ang babae ay mabilis na umaalis. Habang nakatingin lang ang ating bida. Sa isip ng ating bida, mukhang si Long Yuyin ay hindi pa nagdesisyon na sumuko ng ganito. Kung mayroon kang ibang mga panlilinlang, lumapit ka lang sa akin. Hindi ako matatakot sa inyo, at hindi ko hahayaan na mahawakan ninyo ulit ang master ko. Sa isip ni Xiao Yu, bakit ang kakaiba ni Nia Lee ngayon? Ang pagmamataas ni Long Yuyin, hindi dapat magkaroon ng ganoong epekto sa kanya. Nagsasalita rin siya tungkol sa kanyang master. Sino ang kanyang master? Ang kanyang ama-ama. Imposible, ang ama-ama at si Long Yuyin ay hindi pa nagkikita. Sabi ni Lupio, wow! Tumakbo ang babaeng iyon na umiiyak, hindi ko akalain na ang bibig ni Nia Lee ay magiging napakalakas, ito ay talagang nakakatawang tingnan. Ang mga taong ito na nang-aapi lang sa iba, talagang kulang sa disiplina. Habang nakatingin si Lupio at ang iba,
Dahil hindi makapasok sa top 10 ranking, si Lupio ay makakatira lang ng isang araw sa lupa ng banal na kaluluwa. Sabi ni Lupio, hindi pa siya lumalabas. Ipinakita ang mga bundok na bato. Sa isang silid, may nagbukas ng isang gamot. Ito ang babae at inilagay niya ito sa kanyang mga sugat. Ang mga hiwa ng letigo ni Nia Lee ay talagang nakakasugat sa akin na may dugo ng pulang dragon. Habang umiiyak, naalala niya ulit ang ating bida. Sabay piga nito sa kanyang higaan. Walang nang ahas na makipag-usap sa akin ng ganyan. Nia Lee, tandaan kita. Inalis niya ang kanyang kasuotan. Sabay naglagay ng gamot sa kanyang likuran. Ganun din sa kanyang mukha. Nagsuot na ulit siya ng kanyang kasuotan. Sabay tingin sa salamin. Tinitigan ng sarili. Naalala pa rin niya. Ikaw na bruha, kahit gaano ka kaganda sa labas. Hindi magbabago ang kasamaan ng iyong puso. Nag-release ng aura ang babae. Biglang nabasag ang salamin. Sabay alis nito. Patuloy na naglalakad ang babae. Binuksan ang pinto. Paglabas ng babae may napansin ito. Sabi ng lalaki, "Yiner, ano ang nangyari sa iyo? Narinig kong tinamaan ka." Kumunat ang noo ng babae. Inhale. Makikita ang sugat sa mukha ng babae. Sino ba iyon? Papatayin ko ang buong ang kanya. Habang kung ano-ano ang sinasabing pagbabanta sa gumawa nito sa babae ng lalaking ito dahil sa kanyang nakita. Naalala na naman ang babae. Nang ahas kang makipag-usap sa akin ng ganyan, papatayin ko ang buong angkan mo. Para magsimula ng away sa iba, tingnan sila na parang damo. Ang mga taong tulad mo, kahit ang salitang lason ay masyadong magaan para sa iyo. Sabi ng babae, magmadali ka at umalis ka na. Reaksyon ng lalaki, sabi ng babae, Huyong, alagaan mo ang iyong sariling negosyo. Sabi ng lalaki, pero, sabi ng babae, ayaw kong makita kang talo. Sabi ng lalaki, Yinger, may tumama sa iyo at hindi ka maghihiganti. Tutulungan kitang maghiganti. Sabi ng babae, ang paghihiganti ay hindi rin makakatumbas bilang kalaban. Paano ka maghihiganti? Sabi ng lalaki, ako, ipapadala ko ang mga eksperto mula sa aking pamilya, para maghiganti para sa iyo. Sigaw ng babae, nagpapadala ng tulong mula sa mga eksperto ng iyong pamilya tuwing nahaharap ka sa isang pader ay ikaw ay basura. Ang iyong pamilya bukod, ikaw ay basura lang. Maaari bang ang mga problema na hindi ko, Long Yu-yin, ay hindi mahawakan ay malulutas ng isang piraso ng basura na tulad mo? Sabi ng lalaki, Yiner, maaari bang ang pamilya ng kabilang panig ay talagang napakagaling? Ang pamilya ba ng abo na apoy? O ang angkan ng gu? Nakikinig lang ang babae. Sabi ng babae, sa paningin ng iba, ang aking mga nagawa ngayon ay lahat ay naging sanhi ng pag-asa sa mga mapagkukunan ng paglilinang ng aking pamilya. Naiintindihan ko ang sinabi niya. Umalis ka na. Dali-daling umalis ang lalaki. Napabuntong hininga ang babae. Sabay umalis na rin ito. Umupo ito sa isang lugar. Sabi nito, kahit anuman, talagang lalampasan kita. Ang sama ng loob na naramdaman ko ngayon, tiyak na ibabalik ko sa iyo. May naramdaman ito. Ang bilis ng aking pagsasanay ay ngayon ay mas mabilis kaysa dati. Ang mga salita mula sa hula ng Panginoon. Sa wakas ay nakakuha ng ilang pananaw dito. Biglang nawala ng malay ang babae. Mabuti tulad ng tubig, sapagkat ang tubig ay hindi nakikipagkompetensya. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.